mainit-init itong ating room, no? Bago tayo magsimula ng ating bagong pagpapagulot ng mga kalas sa ilalim, pakiayos na rin yung ating mga sige. Tayo mag-ayos-ayos na kasawa ng ito. Ngayon, bago tayo magsimula, nais ko malaman mo, kamusta nga ba ang grade 7 Rosas? Maaari ko bang tawagin si Jelvin? Jelvin, kamusta ang iyong araw mo? Salamat sa question na rin. Okay naman po kami taga-grade 7 Rosas nito po. Ako sa Martin. May nakailan pa lang ako. Gusto natin na nakasabay tayo kahit may parang sige, Alex. Sir, naman. Gutom na ako, sir. Gutom ka na. Maya-maya kahit tayo. Kahit tayo maya-maya. Tapos na natin yung ating klase. Kaya bago tayo magsimula, maaari ba tayo magsimula sa ating prayer? So, matatawag mo ng isang estudyante, Daniela. Maaari mo ba ang pangunahan ng ating prayer? Maraming salamat, Daniela, sa iyong panalangin, no? So, katulad na lamang ng ating mga klase, katulad na lamang ng ating mga klase, magkikita muna natin ang ating mga alipon-don nito para panitilihin natin ang kaayusan sa ating simulan. Unang-una lang itong sinasabi sa inyo ay panitilihin natin ang kaayusan sa ating klase at ang patahimikan. Kung maaari, sabihin natin sa ating mga katabi, sabihin na sa iyong katabi, huwag mo muna akong dadalhin. Marami ba? Maraming salamat, no? Pangalawa, sa oras na ikaw ay magbabahagi, o sa oras na ikaw ay mayroon tanong, maaari lamang na itaas ang iyong kamay. Naintindihan ba? Kaugnay na rin nito, kapag ikaw ay sasagot, maaari ba na tayo ay tumayo para malaman namin kung sino nagsasalita sa mga. Naintindihan ba? Sa lahat ng oras, tayo ay maging mabuti sa bawat isa. Naintindihan ba yun, Alex? Yes, sir. Buti naman. So, sa oras na ito, narito ang ating mga layunin sa ating klase. Mariyamang na itikan. Ngayon, sa pagkakataong ito, mayroon na akong papagawa sa inyo. Hahatiin ko ang ating pisara sa dalawang bahagi. Ngayon, sa kaliwang bahagi nito, mayroong isang ayon na sa kanan naman, mayroong sa ayon. May sasabihin ako ng mga pakayag. Pag napakinggan niyo ng mga pakayag, ngayon, mapipila kayo kung saan bahagi ng pisara kayo nakapatid. Kung saan kayo kung anong opinion nyo tungkol sa pahayag. Tawag, kung hindi kayo sang-ayon sa pahayag, pipila kayo sa kayong bahagi ng pisara. Yan. At kung sang-ayon naman, pipila kayo banda rito. Yan lang. So, ibang kumaibang lahat. At kung isa sa gitna, magandang makinig sa unang pahayag. Ayos na bang lahat? Ayun. Sa unang pahayag, kapag may pagkakataong makakuha ng sagot sa kamag-aral para sa pagsusulit, mas mabuting nakuha na lang ito upang makapasa. Maaari na kayong pumila sa oras na ito. Okay, medyo mabilis ang ating desisyon, no? Ngayon, sa pangalawang pahayag naman, sa oras na gagawa ka ng tama, mas mainam na gumawa ka ng tamang desisyon kahit na mahirap. Kaysa naman gumawa ka ng madaling desisyon, ngunit may pandaraya. Ngayon, maaari na kayong umila ulit sa inyong kasagutan. Hindi
ko may kaunting pag-aalit na sa mabuti yan, no? May pagkakaimay pa tayo. Ngayon, para sa panghuli namang pahayag, sa oras na may pangpanang gawain, kapag may miyembrong hindi tumutulong sa pangpanang gawain, tama lamang natanggalin na ang miyembrong iyon sa iyong pangpanang. Ulisan ayon sa iyo. Ayun, so, hari na kayong umulan. Maraming salamat sa gusto ko namang malaman ko, ano ang napansin nyo sa ating gawain kanina? Mayroon mang gustong sumagot? Sige, Christine. Teacher, kung ano po yung mga kalayaan, at kayo sinalaman ko sa paano kami mag-decide about particular situation. Tama, no? Paano mag-decide sa isang sitwasyon? Paano gagawa ng isang asya? Ayun. Pangalawang tanong. Ano yung napansin sa mga sagot ng inyong mga kapatid? The Irish? Sir, napansin ko po na iba-iba po kami ng pinag-iisipan po namin mabuti kung ano po talaga dapat namin gawin. At saka po napansin ko din po na hindi po kami pare-parehas. Hindi pare-parehas sa mga kapatid. Ngayon, ano ang maaari natin gawin kung may mga oras na kung hindi pare-parehas ang ating mga sagutan o ating mga opinions sa ating mga kasas? Alex, may gusto mo? Okay lang, sir. Isa. Sagot. Respetuhin na lang. Respetuhin. Tama yun, tama naman yun, no? May respetuhin ang bawat isa ng may paggalang o pag-respeto. So, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, dako naman tayo sa ating pangalawang gawain. So, mayroon na kayong konting ideya kung ano na bang ating pag-aaralan sa oras ito. Ngayon naman, tayo ang bawat isa ba ay mayroong cellphone? Meron. Meron bang isang estudyante na walang cellphone? Sila niya. Ngayon, gagawin ng bawat isa ay pwede na okay, ngayon gamitin naman yung cellphone at iskan ng yung QR code. Diyan kayo magsasagot sa aking gawain. Ngayon naman, may ipaparinig ako sa inyong mga audio recording. Sa oras na mapakinggan nyo na ang audio recording, ay sasagutin nyo ang mga tanong na una, ano ang pasya o kilos na ginawa ng tauhan sa audio recording? Pangalawa naman, ano naman ang mga pagpapahalaga na naging batayan ng kilos ng tauhan? Nakasabay ba? Pangatlong tanong, ano ang epekto sa kapwa ng kilos ng ginawa ng tauhan? Naiintindihan ba? Saan ba? Yung mga questions. Unang-una, ano ang pasya o kilos na ginawa ng tauhan? Pangalawa, ano ang pagpapahalaga na naging batayan ng kanilang kilos? Pangatlo, ano ang epekto sa kapwa ng kilos ng kanilang kilos? Naiintindihan na, Alex? Sige, Christine. Pero wala po akong cellphone. Wala kang cellphone. Sino walang cellphone sa house ito? So, bibigyan ko kayo ng marker. Bibigyan ko ng marker. Tapos, gagawin na lang ako sa cellphone. Ang dali lamang. Para kina Daniela at Christine, sila yung sasagot dito. Kasi wala silang cellphone. Ay sabay yung kasi. Dali lang. Kasi
Bigyan nyo na lamang ng espasyo ng bawat isa sa bawat sitwasyon. May isa lang tayo. Diyan kayo maglalagay ng isa. Sa anong question ang pila sa gagawin na ako? Si Ana, pinakapunta ng answer key sa kanilang pag-students. Ano kaya ang maaaring gawin ni Ana? Meron kayo 10 segundo upang mag-study. Nakakasagot na ba ang lahat? Tapos na ba magsagot na lahat? Sumunod na tanong. Ay, sama ba? Dapat tayo sa sumunod na tanong. Ano kaya ang pagpapahalaga naging patayan ng kanilang kilos sa sitwasyon na ito? Meron lamang tayo 5 segundo. Ngayon, sa pangatlong sitwasyon, may pangatlong katanungan, ano kaya ang magiging epekto ng kanilang kilos sa kanilang kapwa? Ano kaya ang magiging epekto nito sa kanilang kapwa? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Kung maaari ay tumakbo tayo sa pangalawang sitwasyon. Babalikan natin yung inyong mga sagot. Kung may magalala. Yun. Sa susunod naman na sitwasyon. Yun. Handa na ba ang lahat? Si Marco ay pauwi ng kanilang bahay upang sumali sa clean-up drive. Ngunit sa pagkakataon na iyon, ay masama ang kanyang pakiramdam. Sumali na siya sa clean-up drive, ngunit sa pagkakataon na iyon, ay masama ang kanyang pakiramdam. Ano kaya ang maaaring gawin ni Marco? Pare-pare sila ng mga tanong, ngunit iba-iba ng sitwasyon. Nice parents. Ano po yung situation? Si Marco ay
ginawa ng mga tauhan. May naalala ba kayong sitwasyon? At kung anong kilos ang ginawa ng tauhan? Maaari ko man tawagin si Pio? Situation ko yung malinis ko, hindi mo siya makakapula dahil mas makakapula. Maaari na po decision ba na hindi siya magpupunta dahil mas makakapula. Yan ang sitwasyon ni Marco na maaari ay hindi siya makapunta sa kanyang gagawin na pagkakalay. Ngayon naman, anong pagpapahalaga kaya ni Marco ang nanagin kaya hindi siya pumunta sa pagkakalay? Alam ba ng iba? Sige, maaari ko bang tawagin si Alaysa? Alaysa, sige. Ano kayong pagpapahalaga ni Marco na nanagin kaya hindi siya pumunta sa pagkakalay? Umuwi na lang ako sa kasahin ng mga pagkakalay sa pagkakalay. Ano ba kaya si Jelvin? Idadagdag ko lang po sa sinabi ni Alexa, yung hindi ko pagpapahalaga nito sa ating depende sa decision or yung pagpapasyon ko is yung pagpapahalaga nito sa health niya po or sa kalusugan. Kaya mas pinipicture. Kalusugan mo, maraming salamat. Maraming salamat, Jelvin. Ngayon naman, sa mga oras na kayo'y magpapasya na gumawa ng tama, kahit mahirap, ano kaya ang nararamdaman? Sa mga oras na gagawaan kayo ng tamang desisyon kung may mahirap, ano nararamdaman? Maaari ko bang tawagin siya? Ako po ang para po sa akin. Dahil po mahirap gumawa ng decision dahil po tama. Mapipil ko po, mahirap po. Mahirap pa rin po mag-isip dahil po mahirap po mag-isip. Mahirap mag-desisyon kung gano'n tayo. Ngayon, sa mga oras na nahihirapan tayo gumawa ng desisyon, o ngayon may mga hadlang sa atin, ano kayang pagpapahalaga ang pinapakita natin sa paggawa ng tamang desisyon? Kahit na mahirap at kahit na may namahadlang sa atin, anong pagpapahalaga kaya? Daniela? Pagpapahalaga po sa prinsipyo natin. Pagpapahalaga? Sige. Ano pa kaya iyon? Sige, Alex. Alex? Hindi ko alam yung sagot, sir. Sino kayang gusto tumulong kay Alex? Sige nga. Irish. Siguro po yung sarili ko dito yung pagpapahalaga po sa kapwa natin. Kasi katulad po ni Alex. Ngayon, sa mga oras na nagkawa na lamang na gusto natin tulungan ang ating kapwa, ngunit may umahadlang sa atin, balik natin gawin ang tamang desisyon. Ano kaya yung nagtutulong sa atin upang manatili tayo sa paggawa ng tama? Jelvin, Yung paninindigan po natin. paninindigan. So, isa kaugnay natin dito sa paninindigan, ano kaya ang angkop na pagpapahalaga sa paninindigan natin sa paggawa ng tama kahit na mahirap? Ano kaya ang pinaninindigan natin na pagpapahalaga kapag mahirap ang sitwasyon pero gusto pa rin natin manatili sa paggawa ng tama? Sige. Christine, Ito po ay magiging mabuti sa kahit mabuti sa kahit anong sitwasyon na kinalalagyan natin. Ano kaya ang pagpapahalaga niyo, Christine? So, sa madaling salita, no, sa lahat ng oras ay nagiging mabuti pa rin tayo. Ano kaya ang pagpapahalaga ito? Sige, Veronica. Teacher, ako po, inalala ko kasi ako ng
boyfriend ko na maglanan daw po kami. Tapos ano po, pero hindi po ako pumayag. Hindi po ako pumayag na sumama sa kanya. Tama ba ba yun? Oo naman. Ibig sabihin lang nito, may paninindigan ka sa iyong desisyon. Paninindigan ka sa iyong desisyon na gumawa ng tama. Mahirap yun kasi yung kasintahan mo na mismo ang nagsabi nito. Opo, teacher. Kasi po po, yung na po ako inaayin. So, ilang beses ko rin po siyang nire-relate. So, ibig sabihin na lang nito na may paninindigan tayo sa ating pasya o Diyos na nananatili tayo at naninindigan sa ating pasya o Diyos. Ngayon, sa oras naman na ano kaya ang maaari natin gawin upang masanay tayo na maging mapanindigan sa ating mga pasya o Diyos? Ano kaya mga paraan na maaari natin gawin upang masanay tayo maging mapanindigan? Maaari bang may masasabi pa? Sige, ayun. Siguro kung para sa akin, masisimulan ko siya or magiging isang step po yung sa sarili ko muna po yung pagdedesisyon at paninindigan. Like, yung mga decision ko po, dapat yun na po yung alam kong tama. Alam mo tama. So, sabihin na mananatili ka na ngayon pa rin ang decision mo. So, ibig sabihin na yung dito ay mananatili tayo, no? Maaaring yung gawin natin na upang masanay tayo. Ano ba kaya? Sige, Daniela. Ano po, ayun po, isa pa po paraan para manindigan is magsabi natin ng totoo sa kapwa and hindi Yun, so nananatili kang totoo kahit na mahirap siyang gawin. No? Yun. Isa pa. So, ngayon, sige Veronica. Sir, tama po ba kapag naninindigan ka sa tama, pinapakita mo po na ano ka, strong ka, na may determination ka? Di ba tama? Oo, may determination tayo. May kalakasan tayo sa ating desisyon. Ibig sabihin, meron ka ng panindigan at ikaw ay nananatili pa rin malakas sa mga oras ng pagsubok, sa oras na ikaw ay tinutokso. So, yun. Ngayon naman, sa ating pangguling si Ano po kasi panindigan yung ginawa ni Veronica? sa oras na iyon, na siya ay sinusubok ng halimbawa na lang kung ibabalik ko ng sitwasyon kanina sa kanyang kasintahan. Mahirap naman na kuminti ka sa iyong kasintahan, diba? Pero kung nanatili pa rin siya sa kanyang desisyon o kilos. Kaya naman, meron siyang pagpapahalaga na pagiging matatag. Ayun. Maraming salamat, Veronica, no? So, ngayon, meron na tayong kaunting kaalaman sa ating pag-uusapan ngayong oras. Natutuwa ako na may iwan na kayong kaunting kaalaman. No? Ngayon, panatiliin pa natin ang ating sigla at palalimin natin ang ating kaalaman sa ating diskusyon. Yan, magandang hapon klase. Mga pala si Teacher Mix. So, ngayon naman,
makibasa ka kung ano ang ahap. Tutukoy sa mga bagay na mahalaga, napahalaga. Maraming salamat, Alex, no? Ngayon, ang pagpapahalaga, tulad ng sinabi ko kanina, ay ito yung pinapahalagahan natin sa buhay. Katulad ng pagiging matapat, katulad ng pagiging matulungin, may paninindigan, katulad ng pagiging matatag. Isa yan sa mga halimbawa ng pagkakaroon ng pagpapahalaga. Naiintindihan ba ako, klase? Next naman. Susunod naman natin. Ito naman yung mga nagiging kilos naman natin. Ito naman yung mga na gagawa natin para ano din yung pagpapahalaga natin. Pakibasa nga ako, Christine, kung ano ang verbo ng virgin. Maraming salamat, Christine. No? Katulad ng sinabi ko kanina, ang value o pagpapahalaga, ito yung pagpapahalagahan natin sa buhay. Ngayon naman, sa virtud naman, ito naman, yung nagiging mga kilos natin. Nagiging mga kilos natin kung ano yung mga pinapahalagahan natin. Katulad ng pagiging matapat. Nagiging matapat tayo, ina-apply natin ito sa ating mga kasama, sa ating mga nakakasama. Naintindihan ba ko? Ayan, maraming salamat. Ngayon naman, mayroon akong ipapakilala sa inyo. Ang pangalan niya ay si Ramon. Matalik na matalik ko siyang kaibigan. Pero, matalik na matalik ko siyang kaibigan. Pero, mamaya pa daw siya magpapakilala. Mamaya pa daw siya magpapakilala sa akin. At sabi niya sa akin, ay aalamin muna natin ang mga kahalagahan. Aalamin muna natin ang mga kahalagahan. Ay, sorry. Ano pala? Nagkaroon lang ng confusion si teacher. Ngayon pala, papakilala ko na pala sa iyo siya. Nagkaroon lang ng background si teacher, pero papakilala ko na sa iyo siya. Si Ramon ay siya ang matalik na kaibigan ni teacher. Matagal ko na siya matalik na kaibigan. Sabi niya sa akin, gusto daw na kayo makilala kasi gumagamit daw siya ng mga paraan ng pagpapakilala. Hindi lang kasi yung talis niya. Ito si Ramon. Hi kayo kay Ramon. Ito mga bata. Si Ramon ay siya ang siya gumagamit siya ng mga paraan ng pagpapahalaga. So, dito, ang pagpapahalaga ni Ramon ay ang pagiging matapat. Ang matapat, si Ramon, ginagamit niya ang katalinuhan niya para sa kanyang pagpapasya. Dahil ang kanyang katalinuhan sa pagpapasya ay ginagamit niya rin sa kabutihan ng mga. May tanong ba kayo kay Ramon? Paano niya ginagamit? Sige po, teacher. Teacher, medyo maliit po yung Siya rin kasi sa kabilang salita. Si Ramon ay ginagamit yung kabutihan niya sa pangkat. So, ano yung kinikilos ni Ramon? Ang kinikilos naman ni Ramon sa kanyang pagpapasya ay tinitimbang niya. Tinitimbang ni Ramon yung mga tama o mali na ginagawa niya. Kasi si Ramon, sabi ni Ramon sa akin, pag nagpapasya siya, lagi pag makukopya siya o kukopya ba siya o hindi siya kukopya, tinatansya niya muna kung kukopya siya o hindi. Pero nga, dahil nga, ang pagpapahalaga ni Ramon ay, magiging tapat, mabuti. Kaya si Ramon ay nakakapili ng makabubuti para sa lahat. Kaya naman, sa pagkilos naman ni Ramon, di ba sa pagkilos naman ni Ramon ay
ang katalinuhan. Sa maraming bagay, ang sinasabi ni Ramon sa akin, maraming bagay ng katalinuhan ang pinapakita katulad ng pagpapasya, pagkilos sa iba't ibang mga bagay ni Ramon. Kaya, nagkakaroon siya ng kabutihang ugali. Diba? Sa pagiging matapat ni Ramon, nagkakaroon siya ng mabuting ugali. Yan. So, sunod. Sige po, Teacher Ika. Ay, Ma'am Ika pala. Ano po bang kilos ng isang matapat na tao? Ano? Sabi sa akin ni Ramon, ang kilos ng matapat na tao, una ay pinapahalagahan niya o ang pagkikilos niya ay nagiging matapat siya. Kunwari, for example, sinabi din sa akin ni Ramon na meron siyang 20 pesos, bibinigay sa kanya yung nanay niya na 20 pesos para bumili ng Nor Cubes. Kaso, yung Nor Cubes ay 12 pesos lang. Dahil matapat si Ramon, ibabalik niya yung sukli. Magkano yung sukli na ibabalik niya? 8 pesos. Tama. Dahil yun yung pagkilos niya sa pagiging matapat. Dahil yun yung pinakahalagahan ni Ramon. So, yan. Next. Sunod naman natin yung pagkikipag-shop. Nasaan mo yun sa pagkilos? Ay, ito, pagkilos. Yan. Sa pagkilos naman, ay, iba kanina sabi ko na bumili si Ramon ng Nor Cubes. Nung bumili si Ramon ng Nor Cubes, sabi niya, kukupitan ko ba yung nanay ko para bumili ng candy? O babalik ko yung 8 pesos dahil matapat ako. Kaya yung pagkilos ni Ramon, ay pinapalago niya yung mabuti niyang gawin. Next. Naiintindihan na ba ako, klase? Sabihin niyo nga, yes, yes, Ramon. 1, 2, 3, go. Yes, yes, Ramon. Teacher, nasasalita ko si Ramon. Ako nagsasalita si Ramon. Kaso kasi, sabi niya sa akin, ako daw yung magdidictate ng kwento niya. Kaya sabi ko, bakit ako magdidictate ng kwento niya? Eh, pwede naman siya magsalita. Pero sabi niya, alam ko na kasi yung kwento. Ano ba yung niya siya magsalita? Salita ka nga, Ramon. Sige, magsasalita na Teacher, siya. nagtanong po ako kay Ramon. Ano? Paano niyo po tinimbang yung tama at mali bago mo sabi mo pwede po siyang may sasagot. May tama. Siya may Ito sasagot. sasagot eh. Okay. Tinimbang ko yung aking pagtulos kasi nag-consensya ako. Hindi ito gawin ko na. Teacher, hindi po ikaw sasagot siya po. Ba't siya magsasalita? Teacher, di ba ako magsasagot? Ako siya magsasalita. Tama ka doon. Naiintindihan ko to dahil ako ay nagpapangalaga ng matapat. Nagiging matapat si Ramon. Ayan, naiintindihan na ba ako? Ayan, ngayon naman, sa pakikipagkapwa naman ni Ramon. Sabi sa akin ni Ramon na magalang siya. Di ba matapat siya? Ginagalang niya yung kanyang mga magulang. At nagkakaroon siya ng pagkapagbigay at pagkamalasakit. Mabait na mabait itong si Ramon. Kasi value niya is magiging matapat. Kaya lagi niya pinapaalala sa akin nung kami bata is magkakabata. Kaya matagal niya siya sa kaliwa. Teacher, hindi po siya lumaki. Oh, si Ramon. Kaya yun, kaya nagiging mapagmalasakit siya sa kanyang mga nakakasalamuha. So ano naman yung pagkilos ni Ramon? Ayan, ano naman pagkilos ni Ramon? Sige po. Ano pong epekto ng pagiging matapat sa pakikipagkapwa? Magandang katanungan yung Nika, no? Alam niyo, ang epekto ng pagiging matapat sa pakikipagkapwa ay nakakaroon ka ng respeto sa mga kasama mo, sa mga nakakasalamuha mo. Dahil sa pagiging matapat mo, nalalaman nila na ikaw ay mapapag. Yan.
ni Ramon sa akin, magpapaalam na siya. Kasi daw, Kaya na sinabi ni Sir Dito. Sir, di ko namin na din eh. kasi minitext na ako. Ganitong oras lang daw si Ramon. Eh sabi sa akin ni Ramon, na Picture di nga siya nagsasalita eh. binubulong niya nga. Kaya gano'n. Picture yung totoo. Nagsasalita mo ba siya? Nagsasalita siya pag kami dalawa lang. Pero pag, kasi, siya type kasi siya. Ayun na i-convert si Ramon. Ha? Matutulog na si Ramon eh, kasi daw, inaagawan niya daw ako na. Sige po, Ika. Teacher, sa ano po, relationship niyo po ni Ramon, paano po nila ipapakita yung honesty sa pagpapasya po, sa pagkilos, at sa pakikapwa po? Alam niyo yung pagkakaibigan namin ni Ramon, sa pagpapasya namin, dahil parehas kami pumasok ng PNU. Dati siya teacher, si Ramon. Kaya, sabi namin, kung ikaw yung magpapasya, ano ba yung mas gusto mo talaga? Ano ba yung mas nakakabuti sa'yo? Kaya, sabi ko, kung ikaw ay hindi mo talaga gusto mag-teacher, wag ka na lang, or yun na lang yung magiging feeling mo, iba ano yung mas gusto ng puso mo. Yun yung kinikilos ngayon ni Ramon. Sabi namin, kaya nga honest ako kay Ramon lagi eh. Kasi lagi sinasabi ni Ramon sa akin, bakit ba gusto mo mag-teacher, Miguel? Sabi ko, gusto ko kayong turuan para alam niyo yung pagpapasya pagkilos ng mga. Kaya yung nakikipagpapo ako sa inyo ngayon, at lalo si Ramon, dahil gusto niya malaman na maging honest tayo sa lahat ng bagay na maging honest tayo sa lahat ng bagay na nakakasalamuhan natin at sa nakikipagpapo. So kayo magabay ko na kayo kay Ramon? Nasalita daw siya. Bye-bye. Ngayon naman ay aalamin naman natin kung ano ang kahalagahan. Kung ano ang kahalagahan ng pagpapahalaga at virtue. So ngayon, bilang di ba sa pag-decision making, sinabi ko kanina na ang pagiging matapat ay, for example, si Jelvin, inaya siya ni Faith na, sige Jelvin, kopya ka sa akin. Kasi nga, para mabilis tayo matapos at makauwi ka tayo. Pero dahil ang pagpapahalaga ni Jelvin ay matapat, hindi siya pumayag na tumulong siya. Yun yung pagpapasya niya. Kasi inalam ni Jelvin yung tama at mali. Sa pangalawa naman sa action, di ba sinasabi sa action na yung pagkilos natin araw-araw? Kunwari, si Irish, di ba? Si Irish, ang kaibigan niya si Alex. Nagkaroon sila ng matinding away. Pero ang kinilos ni Irish ay nagpakumbaba siya kay Alex at hindi siya ng tao. At sa pagkikipagkapwa naman, di ba katulad nga ng sinabi ko kanina sa pagpapalagaw ng pakikipagkapwa natin na kunyari si Alexia na nakita niya si Christine na walang baon. Dahil kapag malasakit si Christine, binigyan niya si Christine ng baon, di ba? So ngayon naman, ano nga ba yung mga paraan ng pagpapahalaga o paano ba isang buhay ang pagpapahalaga at virtue? So para sa inyo, tulad sa picture na ito, paano ba kayo nagiging matapat sa inyong sa paaral? Ikaw, ay. Siguro po based sa picture po, siguro nawala po yung wallet niya po, tapos pinalik niya sa teacher, o pinaalam niya sa teacher. Nagiging matapat siya. So ano yung mga nagiging, sa pagiging matapat ka, ano yung mga nagiging nakikita mong action doon sa pangalawang picture? Mas marami siyang friends. Kasi kung katiwat-tiwala siya. Nagkakaroon siya ng pagiging totoo. Yan. Sunod naman. Sa pananagutan, base sa pananagutan, ano yung nakikita ninyo ang nararamdaman? Ikaw, Alexa. Para makapag-aral sila.
ikaw, Daniel, ano yung nakikita mo na nagiging action nila sa pagkakaroon nila ng pangalan? Ano po, dahil may mga natutunan po sila sa eskwela o sa pag-aaral, nagkakaroon po sila ng pagkakaisa para, ano po, matutunan sila lahat. Nagkakaroon sila ng sige, Alexia. Hindi po sila basta-basta bibitaw sa mga gawain. Yan, maraming salamat, Alexia and Daniela. Ngayon naman ay titingnan naman natin ang kahalagahan ng pagiging matatag at mapanindigan. No, sabi dito na, pwede ba ako makibasa, Christine, ng unang natin? Una lang po. Ang tao na nagtatong po pa ang nalagaan ng pinagalingan po ng lahat ng gawain. Maraming salamat po. Ang pagiging matatag natin ay hindi madaling influence. Katulad nga ng sinasabi ng example natin kanina na hindi siya tumitigil na sumunod dun sa pag-aaral niya. Pangalawa naman, Ajanabit. Ang kanyang mga desisyon ay nakabatay sa malalim na paniniwala sa Kristo. So, ang kanyang mga desisyon, hindi meron siya sarili niyang prinsipyo. Ay, Sir, may tanong po. Sino po kaya sa mga leader natin ngayon yung nagtataglay yung number 2 po dun sa kamalaman? number 2. Opo. So, ayun. Sabi ko nga kanina, di ba, sino ba yung mga leader natin? Pero, sa tingin ninyo, may napapansin ba kayo sa mga leader? Ako, sir, Sige po. matapat, sir. Hindi ko sir. Hindi ko so. Ayan, maraming salamat. Teacher, ikaw po yung pinaka- Ako ba? Opo. Okay, sige. Hindi po ako. Ako yung classmate ko. Okay po. Thank you po. So sa akin, para sa akin, si Lenny Robredo, ang nakikita ko mahusay at matapat na leader dahil sa kanyang mabuting pamamahala bilang Vice Presidente at ngayon bilang Naga City Mayor sa Bicol. Yan. So ngayon naman, dadako naman tayo sa ating application. So meron akong papagkatin ko kayo sa tatlo at marunong pa tayo. Diba? Okay, sa atin yan. Bilang paluto, papangkatin natin ang ating klase ng tatlong grupo na may dalawa o tatlong kasabi. Tatlong kasabi. Bawat grupo ay bibigyan ng pagpapahalaga at virtue sa kanilang gagawa ng isang panata o sinasabuhay at hinihilos ito. Halimbawa, bilang isang vlog, sinasabuhay ko at hinihilos ko. Kaya ito yung nasabihin ninyo mamaya. Bilang isang vlog, sinasabuhay ko at hinihilos ko. Halimbawa, Sir, sample po. wait po. Ayan, sample. Bilang isang magalang, isinasabuhay ko at pinikilos ko ang pagsasabi ng po at opo sa mga nakakatanda sa akin. Paggalang sa iba't ibang pananaw ng aking kapwa. Pakikipag-usap ng may respeto sa damdamin ng iba. Naiintindihan ba ako, klase? So ngayon, papakatin mo kayo sa tatlo, ikaw, Daniela, Faith, and Eliza, magkakapartner kayo. Ikaw, Jelvin, Christine, and Alexia, Irish, and Alex. So, ibibigay ko sa inyo ito. Ito yung isusuot ninyo sa inyong mga dito. Yan. Sa inyong Alex ay is matapang. Sa inyo naman is mapanindigan.
Sa inyo naman is matapat. Ano siya? Susuot, meron na dyan, pinisusuot nyo siya dito. Tapos mamaya, bibigyan ko kayo isang minuto para i-present yung inyong panunta. So, meron kayong 1 minute para i-brainstorm yung mga sasabihin ninyo. Naiintindihan ba ako, klase? Okay. Meron kayong 1 minute para mag-brainstorm sa inyo. Pwede ko siya lapitan. Hindi, kaya may parang sabay-sabay. Okay, 25 seconds left. Mga klase. Bilang isang matapang na tao, isinasabuhay ko at kinikilos ko ang pagiging tapat at pagsasabi ng totoo kahit na sa mahirap na sitwasyon. Bilang isang matapat na tao, isinasabuhay ko at kinikilos ko ang pagpapakatotoo sa anumang sitwasyon at anumang sirkunstansya sa akin na aking pinananaw. Eto, bigyan natin na kumalak si Jeff na Christine. Thank you. Next. Si Alexia, si Irish at si Aga. Tataas ang kamay at Bilang isang mapabang na tao, isinasabuhay ko at kinikilos ko ang aking ipagsuko sa anumang hamon ng sulat. Tama! Tama! Bilang isang matapang, isinasabuhay ko at ibinibigas ko ang pagharap sa takot sa ibis. Tama. Bilang isang matapang, ako naman po ay mamamanatan na isasabuhay ko ang pagiging matapang. bigyan natin tatlong palakpak si Irish, Alexia and Alex. Next naman natin, last but not the least, si Daniela, si Faith, at si Eliza. Bilang isang magkaibigan, sinasabuhay ko at kinikilos ko kahit sa kahit anong desisyon, sinasamahan o madali, iisipin ko na ito ay para sa ikabubuti ng lahat at para sa iisipin ko na mga aking kilos at desisyon ay hindi makakasama. Bilang isang magkaibigan, sinasabuhay ko bilang isang mapaligtigan, isinasabuhay ko at ikinikilos ko ang paggawa ng tama kahit na ito ay mahirap gawin. Maraming salamat. Bigyan natin tatlong palakpak si Eliza, Faith, at Daniela. Yan, maraming salamat. At dahil dyan, bigyan natin ang lahat ng 5 palakpak. Thank you. Ngayon naman, ay magkakaroon tayo ng pagsusuli. Yan. Pwede nyo nang i-access ang ating pagsusuli. Kung wala naman kayong
ay November 7. Meron lamang kayong 2 minuto para mag-sagot. Textures natin ay rosas. Meron lang kami 2 minuto para magsagot. Meron na lang kayong 1 minute, 30 seconds. Meron na lang tayong 50 seconds. Tapos na ba ang lahat? Ha? Bigyan ko na lang ng 30 seconds para magsagot. Ayan. 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 10 remains. Pass the paper yung mga bigyan ko ng papel, mga nakapagsagot sa ating course. Thank you. Yes. At para naman, bigyan tayo ng ating huling gawain. Tinatawag ko si Teacher Leon. Yun, so, gusto ko lang kayong tanongin, no? Kayo ba ay handa na? Handa na sa ating gawain? Ayun, no? Ngayon, ang huli nating gawain ay may babanggitin akong mga pagpapahalaga at virtud. Ngayon, kapag narinig nyo ang pagpapahalaga na nais ninyo sa buhay, ang gagawin nyo lamang ay tatayo kayo at itataas ninyo ang inyong kamao. Naintindihan ba? Yun. Kapag napansin nyo na ang buong klase ay nakatayo at nakataas ang kanilang kamao, ang gagawin nyo ay sasabihin sabay-sabay na isa sa buhay ko ito na may damdamin. Naintindihan ba? Okay. Subukan natin. Katapatan. Katapatan. Halos lahat ng sabi sa gano'n ng katapatan. Isa pa. Katapangan. Pag-asa. Pag-unawa. At ang panghuli, pagmamahal. Yun. So, maraming na kayo maraming salamat grade 7 po. Wala pinapinapinaan na hindi na akong sabi ng aralan nagtatapos ang ating pagiging matatag sa ating kilos at ating pagpapasya. Bagkus, lagi tayo maging matatag at manatili tayo naninindigan sa ating mga kilos. Naintindihan ba grade 7 po?